Magbabalik ka? Opo. Marunong ka magbalik? Opo. Ah. Kay Lisa Makuha po dati. Naglisa makuha ako sa Star Theater. Opo. Opo. Kumakanta ako doon. Ballet Manila. Opo. Manila po. Nag-Ballet Manila ka. Dalawa lang talaga kayong magkapatid dun sa nanay at tatay niyo, di ba? Opo. Yes po. So ano yung pinaka-earliest memory mo nang mag-asawa yung nanay at tatay mo sa bahay? Puro bugbugan po. Ganun. Abusive po talaga yung household. Violent. Opo. Ano yung pinaka-malinaw na memory mo nung bata ka? Umiiyak yung nanay ko. Tapos naririnig ko po na sobra yung kalabog. Pag akit ko, nagdala ako ng tuwalya. Kasi yung nanay ko pawis na kakaiyak. Tapos binubugbog siya ng tatay ko. Sabi ko, tama na. For ka niyan? Niyakap ko po yung nanay ko. Ganun po. Parang, Tumigil ang tatay mo? opo, tumigil naman po siya. Pero, ano po, hindi na po nawala sa akin. Yung first time mo nakita nakakaawa yung nanay mo? Opo, kasi lagi lang po maririnig ko, ganun. Pero po kasi nung time Never na- mo na-witness yung physical na Doon lang nagsasakitan po sila? talaga. Nakita ko na hinahampas siya ng belt, ganun po. Parang ano, di ko na po talaga kinakaya nun kaya niyakap ko yung nanay. Di ba pag naghihiwalay ang parents, it's either sasama ka sa nanay mo, sasama ka sa tatay mo, o pupunta ka sa lola. Anong nangyari sa inyo? Napunta po kami sa lola, sa mother side. Kasi nga po, ang nangyari pala sa tatay ko is nakulong. Kasi nga involved siya sa mga drugs, Illegal. mga illegal po talaga. Kaya yung nanay namin, as single parent and also teenager pa po siya, nag-anak sa akin. So, batang-bata pa po siya. Ilang taon yung nanay mo nung nabuntis sa'yo? Nanganak siya sa akin, 16 po eh. Opo, sa kapatid ko po, 18. Ang bata pa ng Opo. nanay mo. Teen mom. Opo, teen mom po Oo. talaga. Kaya po matagal po talagang panahon na wala siya sa tabi namin. Kasi po kumakayod po talaga siya para may pangtustos sa amin dalawa po. Yun nga po, nung nag-a-abroad po siya, syempre, may tampo po kami sa kanya kasi hahanap-hanapin po talaga namin yung pakiramdam na may nanay ka sa tabi mo. So, okay ang relationship nyo na bago siya umalis. Opo. Kasi nung bumalik na siya, iba na, di ba? Nag-iba na Opo. po. Paano nag-iba? Ano po eh, hindi po namin alam na may addiction pala siya. Addiction Na sa... drugs po. Talagang illegal po talagang mga bisyo. Nahinto lang po pala siya kasi nagtrabaho siya. Dahil nung mga bata pa pala kami, gawain niya na pala yun. Tapos nahinto lang siya kasi syempre kailangan niya mag-stand up para sa aming magkakapatid na magtrabaho siya. Kaya pagbalik niya, bumalik siya sa bisyo. And hindi po namin alam pa yun. Dahil hindi pa naman po kami mulat sa mga ganong bagay. And ayun po, yung pag-boyfriend niya, dahil hindi ko rin po masisi, bata pa po yung nanay ko, naghahanap ng pagmamahal. Kaya nagbo-boyfriend po siya, pero Yung mga boyfriend niyo, Pilipino? opo, Pinoy po. Tapos Ah. ang problema lang namin is paiba-iba. Malaki talaga yung hate ko sa kanya na parang, hindi ko naman Hate mo tatay. Sa nanay ko, na parang hindi ko naman tatay yan, ba't nandito? Kumbaga parang hindi kami komportable. O, kasi po yung mga boyfriend niya, doon po nagsimula. Namolest siya po kasi ako noon. Ng boyfriend niya? Opo, Alam niya? nahihipuan. Late ko na po sinabi. Kaya hindi ko po alam, parang... Molest siya, as in... As in, hinihipuan po talaga ako. Pero umiiwas na ako kasi nga po may experiences na po akong nangyari na. Yun nga po, na nalasing ako pagising ko. Hindi ko alam na nagalaw na po ako. Medyo nag-rebelde rin po kasi ako nun dahil nga wala akong nanay sa tabi ko. Longing ako sa pagmamahal, atensyon. Kaya nabarkada ako sa mga maling tao. Feeling mo, cool yung mga inom-inom, ganun. Nangyari sa Barkada. akin, opo, barkada, nalasing ako hanggang sa ayun na may mga kaibigan akong may kasamang lalaki, wala, magigising na lang ako. Ano na, wala na, nakahubad na, ganun. So, Napagsamantalahan ka na. opo. Hindi mo alam kung sinong gumawa nun sa'yo? O alam Alam mo? ko po kasi eventually po, siya po yung parang naging first boyfriend ko. And dahil nga po bata ako, go with the flow ako na, okay, kasi akala ko cool na, okay, dalaga na ako, may boyfriend na ako without me knowing na
hindi pala tama. Sinabi mo yun sa nanay mo? Late na po. Hindi siya nagalit sa'yo? Nagalit siya. Pero ano siya yung nagtimpi siya, tas tahimik lang siya. Kaya parang kapaan kami noon. And then ang nangyari, basta paglalabas ka na, isasama mo na lang ako. Ganun. Ang akin naman, iniisip ko na baka hinahayaan lang ako ng nanay kong ma-explore yung mundo pero kasama siya para may guidance. And then one time po, gimmick po kami sa Malate. Inom-inom po. Tapos, Kasama mo nanay mo, gumimik kayo ng nanay mo. opo, that Okay. time po minor pa po ako. 13, oo. May makikilala siyang babae, tapos biglang maging kaibigan niya. Tapos maya-maya may kasama na kami sa table. Hanggang sa paglasing na ako, biglang aalis na kami ng club or ng bar. Tapos punta kami ng hotel. Hanggang sa ayun na, hindi ko alam nakaset up na pala yung plano niya. Na, basta galingan mo na lang anak, tapusin mo yan. Ginanon niya ako. Lasing ka nun. So, hindi, May tama po, pero hindi sobrang lasing kasi naalala ko pa rin po talaga. yung unang-unang beses na ginawa niya yun. Nakaset up na po sa loob ng kwarto eh. Naiwan niya na ako dun eh. Ano yun, Sa- Filipino? Yung unang lalaki? ano po, Taiwanese. Ganun po. 13 years old? Yung gabing yun. Nasaan ang nanay mo nun? Sa labas lang po naghihintay po sa akin. So, malinaw sa'yo lahat na nangyari nung gabing yun. Malinaw po kasi parang nasa isip ko po nun. Gusto ko na matapos na. Ganun po. Parang gusto ko na, tapusin na lang to. Gusto ko na umuwi. Gusto ko mag-lock sa kwarto. Gusto ko mapag-isa. Ganun po. Mm. Nung unang-unang gabi na ginawa yun sa'yo ng nanay mo, hindi kayo nag-uusap ng nanay mo pa uwi? Wala siyang sinabi sa'yo? Kinakausap niya po ako. Anong sabi Kasi niya ang sa'yo? binigay sa amin nun, 5,000. Anong sabi niya sa'yo? Nung pauwi na? Kasi po ang nangyari po nun, napalayas po kami dun sa bahay na tinitira namin kasi sa tito po namin yun. Kaya po nung pagbalik niyan, tinry po namin magsariling bahay na upa. Walang-wala po kaming kahit na anong gamit nun. Kaya habang pauwi po kami nun, sabi ng nanay ko, nak, mamaya bibili na ako ng sofa natin, tsaka ng rice cooker, tsaka pang-initan ng tubig. Yun ang sinasabi niya sa'yo pauwi? Kinikwentuhan niya ako saan mapupunta yung pera. Tapos ako parang tango lang po ako ng tango. Kasi in shock pa rin po ako. Hindi mo maproseso na nagawa yun sa'yo ng sarili mong nanay. Lagi na lang nasa isip ko na, bakit ganun? Bakit kailangan ako? Ba't hindi ikaw? Ba't di na lang ikaw? Ba't laging ako? Ganun yung nasa isip ko. Hanggang sa mapapaisip na ako, wala eh. Alangan namang wala kaming kitain. Yung lola ko tumatanda na. Tapos yung kapatid ko nag-aaral pa. Yung nanay ko ayaw magtrabaho. Yung ganun na yung parang ano na lang eh. Ang sa akin na lang, para mabuhay na lang kaming lahat. Sige na. Isip mo na. So after nung gabing yun, kailan uli? Hanggang sa naging weekly. Pero may time din na Sa isang gabi, isang customer o minsan Apo. dumadalawa? isa lang po. Kasi po talagang may time na rin po na napapagod na ako. Yung mental health ko, na po, sabog-sabog na po talaga iniisip ko eh. Mm-mm. Ganun po. And then ang nangyayari talaga yung sinasabi ko na sa kanya, ayoko na, pagod na ako. Ano sasabihin niya pag sinasabi mong pagod ka na? Okay lang, tayo ka lang. Okay Hindi na mo lang. sinabi sa kanya na ayaw mo nang gawin yun? Ayoko nang gawin to. Hindi ko nga po kasi marekta yung feelings ko sa kanya. Kaya nangyari po nun, sa loob-loob ko, paano makakatakas sa ganitong sitwasyon? Ayun po yung nasa isip ko. Na parang ano bang ibang way para maalis ako sa ganitong trabaho, para kumita ako ng pera pero hindi ko kailangan gawin to. Hindi mo rin makwento yun sa kapatid mo. Dahil syempre ang bata pa niya eh. Opo. Hindi niya maiintindihan na yun ang ginagawa mo at ginagawa ng nanay mo sa'yo. Siya. Paano siya? Normal lang po. Nagmamahalan. Opo. Kasi ang tingin niya sa akin na ang galing naman ni ate, may trabaho, nakakakain na tayo ng maayos, na may pagkain sa pagkainan without knowing kung ano yung pinagdadaanan ko nun. Kaya kahit pa paano a part of me, nare-relieve ako kasi may nagagawa pa rin naman pala akong tama. Yun na lang iniisip mo. Oo. Kahit unti-unti kang Opo. nasisira inside. Nadudurog. Nadudurog. Durog na durog.
Gaano katagal yun nag-last? A year din po. 1 year mo nagawa? Opo. Tapos yung mga customer, Ano po, yung iba po kasi do'n hanggang sa nung sinasabi ko na nga po sa nanay ko unti-unti na ayoko na, napapagod na rin ako. Yung iba hindi na papalit-palit, magiging sponsor mo na lang, magiging sugar daddy mo na lang, uuwi na lang dito paminsan, magpapadala na lang sa'yo. May mga gano'ng senaryo kaya nung gano'n na po ang nangyayari, napapaisip na po talaga ako na kailangan ko na umalis. Ayoko na ng ganito. mga edad nila 30, 40, 40 pataas. Old men talaga. hindi nila alam na minor ka, Kasi ang minamarket ako ng nanay ko as 18. 18 ako, 19 ako, gano'n. Ang pakilala niya po, ate ko lang siya. Gano'n po. Para kang you were raped multiple times nung bata ka. Tapos hindi mo yun na-process. Nung time na yun, hindi mo alam lahat to. Hindi po talaga. As in, wala po talaga kasi siyang kinakwento. Paghaharap po siya sa akin, normal lang po talaga. Kaya ang tingin ko po sa kanya noon, role model ko po siya. Maayos siya na ate. Nagtataguyod po siya para sa akin, para sa lola ko po. Paano ka nakaalis doon? Kita ko po nag-viral sa Facebook si Tony Fowler. Kasi pinakita siya sa akin ng nanay ko na, anak, tignan mo marunong din to mag-twerk, magaling Tony Fowler. Gano'n. And then gumawa po siya ng girl group. Ilang taong ka nun? Pa 14 pa lang po ako nun eh. Ang bata mo pa Opo. talaga. Oo. Opo. Tapos gumawa po siya ng girl group. Sabi ko, gusto ko sumali. Kasi nga gusto ko i-pursue nga yung pagsasayaw Pagsasayaw. ko. And then sinamahan ako ng nanay ko mag-audition sa isang bar kasi doon siya. So kasama mo pa rin ng nanay mo Opo. nung time na yon. Kasi nga po hindi pa po talaga ako nakakakalas sa nanay ko. Sinamahan niya ako and then may kinontak siya na manager ng isang bar dito sa Timog QC. And then, nung una nirereto pa niya ako doon para, alam mo yun, para maging malakas yung connection mo, kailangan mo jowain si ganito. Yung ganun po ang mindset niya kasi. So, binubugaw niya pa rin po talaga ako doon. Ayun po, hanggang sa nakita ko po si Tony Fowler, and then ang nangyari po noon, hindi nga din po maayos yung pagkakakilala namin sa isa't isa kasi lasing siya that time, nilalandi ko siya, parang feeling ko kailangan kong gawin to para lang makapasok sa grupo. Kasi nga, yun na yung... Opo, and then Na-instill. bisexual po kasi si Tony, so ayun. Inamin ba ni Tony yan na bisexual siya? Opo. Alam ng tao yan. Opo, and then ayun, naglaplapan kami. Nagkalap-lapan. Okay, Ganun po talaga. Talagang, oo na. Okay, And ito then- na talaga. Nagkagulo-gulo na. Magulo. Oo. Ang nangyari po, dumaan yung nanay ko. Hindi, syempre po, nagtaka si Tony kasi kamukha ko eh. Sabi niya, sino yung kasama mo? Sabi ko, mama ko yun. Ha? Mama mo? So, syempre, respeto din sa nanay ko. Oh. Lumapit siya. Sabi niya, tita, okay lang po ba? Kasama ko yung anak niyo dun. Naglalandian po kami. Nilalandi ko po yung anak mo. Sabi ni mama, hindi, okay lang. Alam mo, gusto nga niya mag-audition sa'yo. Oh. So sabi niya, Tony, hala, gusto po pala magpaalaga. Hindi niya po ako kailangan landiin. Tapos, ayun naging po, part ka na. Naging part po ako ng grupo. And then may time na si Tony is yung nasa down, pinaka-down talaga siya ng buhay niya na nag-self-harm siya. Pumunta ako Kasi sa may bahay. sarili din siyang pinagdadaanan sa buhay. Nung Oo, time na nakausap yun- ko rin si Tony. Noong time po na yun, pumunta po ako sa kanya. And hindi ko na po siya iniwan. Doon na po ako nagstay talaga. Pero ikaw ang tumira kasama ang nanay mo. Opo, naiwan po ako sa mother ko po. Kamusta relationship niya? Sobrang masalimuot po Ay, talaga. masalimuot din. Nakadrugs na po siya. So, sa akin na po lahat nababali. Yung attention niya. Lagi niya na po akong binubugbog. Sa kanya ko rin po naranasan na mabully. Siya po unang nambully sa akin. Kasi yung sa pangalan ko po, parang sabi niya, kaya ako pinangalan sa yan. Kasi bagay sa ugali mo. Demonyo ka. Ano bang pangalan mo? Lucy Pearl po. Lucy Pearl. Pearl. Siyang Opo. nagpangalan nun sa'yo? Sa birth certificate yun na Opo. nakasulat? Sa kanya ko po unang naranasan yun. So, nung nakaalis kayo finally, Matagal po bago nangyari yun. Kasi ako din po, dahil nga magulo yung utak ko. Lumabas ako sa totoong mundo eh. Nakisama ako sa ibang tao. May mga panahon din talaga na sakit din ako sa ulo. Especially kay Mami Tony. Kaya nangyayari, may panahon na palalayasin niya ako. And babalik ako sa
poder ng nanay ko. Tas wala na naman ng trabaho, balik na naman sa dating gawi, gano'n na naman. Ano, natanggap ko na kapag wala na ako sa mundong 'to na nagsasayaw ako, parang feeling ko ito lang ang choice ko, 'pag bumalik ako. Mm. Eh, since ayoko naman na maisip ng nanay ko sa kanya gawin, parang tanggap ko na sa sarili ko ba na ito na talaga yung kapalaran ko pag-uuwi ako ng bahay, Ibubugaw ka niya? gano'n. Ah. Hahanap na naman ng sponsor mo, kung sinong susuporta sa'yo buwan-buwan, gano'n po nangyayari sa'kin. Pero dahil nga nagda-drugs po siya nun, palala po ng palala yung sitwasyon niya, hindi niya na po kinikilala kung sino yung kaharap niya. Hanggang sa ayun na, tine-threaten niya na kami na pag-aalis kami magpapakamatay siya. Siyempre ako ayoko naman mangyari yun, magsi-stay ako, pero still pinipilit pa rin po namin na baka puwede kami lumabas. Kasi nga natakot na rin kami sa sitwasyon na yun na magpapakamatay ka sa harap namin. Hanggang sa napunta na kami naman yung papatayin niya, na tinututukan na kami ng kutsilyo, ng gunting. Anong ginagawa niyo 'pag high na siya? Nasa couch lang po kami, tapos ako po nasa likod ko lang 'to, nakaganyan lang po ako the whole time kasi hindi ko kaya 'pag ito na, 'pag siya na yung nasaktan. Kumbaga parang ako Sinasaktan niya kayo nung time na yun? opo, talagang gusto niya kami saksakin. Anong ginagawa niyo? Umiiwas lang? Umiiwas po ako. Tina-try ko po ito, sinasalag ko talaga na 'wag siya. Kumbaga ako parang okey lang, tangina parang wala namang mawawala na, parang lahat naman na naibigay ko na sa'yo, what more pa yung buhay ko, yung gano'n po. And at that time, nakatakas na kami ng kapatid ko. Pumunta na kami ng mall, sabi ko sa kanya, "Tara manonood muna tayo sine." Pero ang totoo dini-distract ko lang yung utak niya na wag niya maisip yung nangyari, kanina lang, gano'n. Hmm. Kasi ayun po, habang nagmo-mall po kami, iniisip ko na saan ako magtatrabaho, saan kami titira. Wala po kaming kahit na anong dala, dala Ilang po taon ng ka nun? 18? hindi po, 15? Nakatakas kayo? Opo, nakatakas po kami. Mm. And dun time po kasi na yun, meron akong sumusuporta sa'kin na Mm. sponsor. So yun ang tinawagan niya na, "Kesyo, ikaw na bahala diyan, lumayas sa'kin, eh, at least man lang maalagaan mo." So yun yung nagpapadala sa akin, habang ako rumaraket din ako, sumasayaw ako sa mga bar, sa mga club, nagpapanggap pa rin ako sa edad ko kasi kailangan ko maghanap buhay. Nagpapanggap kang 18? Opo, and then yung kapatid ko na Sumasayaw ka sa club at 15? opo, Hmm. hanggang sa nahinto na po 'to ng pag-aaral dahil dun kasi nga hindi ko pa po gamay lahat, eh. Bata pa rin po kasi ako, eh. Kumbaga ang hirap magpaka-nanay sa kapatid mo kung ikaw bata ka pa, eh, gano'n. Napilitan kang ano, yung mag-mature sa sarili mo. Ilang taon ka nung naging nanay ka? 17 po, pa-18 na. So, ano yung unang mong naramdaman? Parang halos parang nanay mo. Yun nga po, 16 yung nanay mo nung naging nanay, ikaw 17. opo. Hmm. Ano po, eh, Buhay pa yung nanay mo nung time na buhay yan? pa po siya. 17 years old ka, anong naramdaman mo nung nalaman mong buntis ka? Feeling ko disappointment ako, lalo na sa pamilyang kasama ko na that time. Mm. Kasi lahat kami wala, eh. Kumbaga parang sino ba naman ako para magdagdag ng isa pang palamunin. And also, hindi pa ba ako nadala sa nanay ko na maaga nabuntis, hindi handa. So ako po, na-feel ko na parang nag-fail ako sa sarili ko at sa mga taong na umaasa na magiging maayos akong tao. Gano'n po yung iniisip ko sa sarili ko that time. Nung nahawakan mo yung anak mo, anong unang mong naramdaman? Nung nagkaanak ako, mas lumawak yung pag-iintindi ko sa mundo, kung ano yung mga nangyari sa'kin dati, unti-unti ko nang napa-process, natatanggap sa sarili ko. Naiintindihan ko na rin yung nanay ko, kahit hindi niya i-explain yung sarili niya. Totoo yung sinasabi nila na maintindihan mo ako 'pag naging nanay ka na rin. Mm. Which is talagang naramdaman ko siya the moment na naging nanay ako. Mm. Na kahit hindi ako hingan ng sorry ng nanay ko, mapapatawad ko siya sa puso kasi ako nanay din ako, eh. Yung pagmamahal na hinahanap mo all your life, nahanap mo yun sa anak mo Opo, nung lumabas siya. opo. Parang Yung love na na kahit anong gawin mo, kahit sa sarili mo iniisip mo imperpekto ka, pero yung anak mo mahal na mahal ka lang niya. Mahal ka lang niya, kahit ano ka.
Kasi nanay ka niya, basta mahal na mahal ka lang niya. Dun talaga ako na-fulfill. Pero kayong dalawa, napatawad niyo na yung nanay niyo? Ako po, Ay, simula talagang simula po nung naging nanay ako, yun nga po, mas lumawak kasi yung napatawad mo na siya. Opo. Kahit hindi siya humingi ng sorry sa akin. Ikaw, bakit Hindi hindi? pa po talaga. Kasi kaya ko po siyang sabihin na, sige napatawad kita. Pero yung puso ko po, hindi po talaga eh. Hindi pa po siya, parang hindi nagpo-proseso sa utak ko hanggang ngayon. So, anong naramdaman mo nung nakuha mo yung tawag na wala na yung nanay mo? Masakit po kasi namatay po siya kinabukasan birthday ko. Hmm. So parang every year, nagsasuffer po ako. Nahirapan po ako makamove on sa kanya lalo. Ilang taon ng nanay niyo nung namatay siya? 35 po. Ang bata niya. Yes. 35 years old lang siya nung namatay. Anong kinamatay niya? Cervical, Cervical cancer po, Cancer. saka severe anemia too. Ikaw, ano naramdaman mo nung nakuha mo yung tawag na wala na yung nanay mo? ano po eh, ang sama po pakinggan. Kasi nasaktan ako kasi nanay ko siya, pero para rin akong na-relieve. Sa lahat ng pasakit. Na-relieve ako na parang, at least kahit paano Pahinga ikaw, ka na. pahinga ka na rin sa sarili mong gulo. Yung inner demons mo, makakapagpahinga ka na rin lahat ng nananakit sa'yo kung bakit ka ganyan. Hindi mo na mararanasan. Eh, di ba hurt people hurt people? Broken din siguro yung nanay mo. Kaya nananakit siya kahit ultimo sarili niyang anak na sasaktan niya. Opo. Kasi yung sarili niya, sira din inside. May natutunan ba kayo sa nanay niyo? Basta ang akin lang is, kung nasaktan ka or may nangyaring masama sa'yo, huwag mo na lang din gawin sa kapwa mo. Kasi wala rin namang magandang kapupuntahan. Like, hindi rin naman lahat ng tao maiintindihan ka kung bakit ka ganyan. Hindi nila alam yung pinagdaanan mo. Kasi ako, kaya ako siya napatawad eh. Inintindi ko talaga kahit hindi ko pa kayang intindihin. Tinry kong ilagay yung sarili ko sa sitwasyon niya kung bakit niya ba nagagawa yun. And hindi lahat ng tao ganun. Hindi lahat ng tao magdidig deep sa kung ano nangyari sa buhay mo kung bakit ka ganyan. Siguro ang lesson lang po na natutunan ko sa kanya, kahit anong mangyari, never namin iiwan yung isa't isa. Yun lang yung parang lagi niyang turo sa amin. Kasi kahit iwan man kami lahat ng tao sa mundo, meron akong ate ko. Kahit minsan hindi ko siya pinipili, hindi ako iiwanan nito.